Ngayon po ang darating na eleksyon, 2025, mamimili po tayo ng senador, mamimili po tayo ng mayors, ng vice mayors, ng mga congressman at mga konsehal natin. Tama! Tama yan! Mamili talaga tayo! Hindi natin ibuboto yung mga kampo ng mga Duterte. Senador, hindi namin ibuboto si Bato. Oh, si Bungo. Hindi namin ibuboto yan. Tama yung sinabi mo. Mamili talaga tayo. Ruel Gallego, shoutout ha. Tama yan, Sarah. Mamimili kami. At ang kumampi sa pamilya nyo, hindi namin ibuboto. Diba? Kabubuhan talaga. Ay, salamat Lady Queen V, the pet lover. Salamat po sa iyong pamimber sa ating YouTube channel. Ayan. And syempre, sa mga hindi pa nakapag-like sa ating live ngayon, huwag niyo kalimutang mag-like sa ating live. Tuloy natin. Meron po tayong dapat na tatlong gawin para po magbago ang mukha ng ating pamahalaan. Para magbago, tatlo na dapat gawin. Okay lang, magbago yung mukha. Wag lang ng mukha ng mga Duterte. Daisy Crow, shoutout po ha. Ano yung tatlong gagawin? Magbago. Ang magnakaw ng confidential funds? Yun ba yung gagawin? K.O. Ang mukha ng ating governance dito sa ating bayan. Una po. Ito na. Una. May una na. Anong una? May papakita lang ako sa inyo. Bago natin yan na simulan, meron lang akong ipapakitang picture sa inyo. Ito po yung muka, no? Saan na ba yun nawala? Ito yung muka ng addict sa confidential funds. Wait lang po. Papakita ko lang po Wait lang. Anyari dito sa ating Okay. Ayari. Ito na. Wait lang po, wait lang. May mukha akong ipapakita dito eh. Ito yung mukha. Saan ba yun? Nakikita niyo yung mukhang yan? Jeronimo Mamuyak, shoutout po sa iyo nakikita niyo po yung yan, yung mukhang yan. Sabik na humigop ng budget ng confidential funds or kahit ano pang funds. Pag sinabi niyang sign po yan ng paghigop ng budget. Yung ganyang muka, yung ganyang style ng bibig, ganyan po siya humigop ng budget. K.O. Screenshot nyo na yan. Ganyan talaga humigop. Diba? Alam mo, every time natitingnan ko yung mukha ni Sara Duterte, ang pumapasok sa isipan ko, tagalustay, magnanakaw ng budget, 'di ba? Ng pondo. Ang laki ng mukha, sobrang kapal. Hoy Joel Sablan, shoutout
Grabe ka naman. Oh, screenshot dan. Oh, tamo ha. May screenshot na. Oh, balik na natin. Baka pati tayo dito mahigop. Katabi ko pa naman. Ha? Baka pati tayo mahigop. Oh, back to topic na tayo. Back to topic. Yung paniningil natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Bawal. Yun na nga eh. Yung tatay mo nangako 3 to 6 months. 3 to 6 months gaganda or gaganda yung Pilipinas kasi wawalain nyo na yung mga droga-droga na yan. Nawala nyo ba? Kaya ngayon sinisingil kayo ng mga Pilipino dahil ang pangako ng tatay mo hindi natupad. Kay bugal-bugalon manang imong tatay, imong papa. 'Di ba? Bugal-bugalon ba? Hindi natupad, kaya sinisingil ka na ngayon. Sara Duterte, sinisingil ng pamilya mo. Po, sa politiko, ngayon, ang mangako ng kung ano ang gagawin niya sa susunod na taon. Pag ako nanalo, ganito ang gagawin ko. Pag ako nanalo, bibigyan ko kayo ng ganito. Nilaglag niya yung tatay niya. Kasi yung tatay niya nangako 3 to 6 months. Ito yung gagawin ko, mawawala ang droga sa bansa. Bigla mong nilaglag yung tatay mo Huwag mo namang ilaglag yung tatay mo. 'Di ba? Alan Cañete. Iyak ka. Ayaw gilak, Alan Cañete, pangitan mug pangalan mura man kag mongoloid. Ayaw gilak, Alan Cañete, relax lang. Kaya ang imong leader, wa man ay buot. Ang imong gi-support karon wa man ay buot. Unya, hilak ka karon, hilak. Ikaw gwapo kayo, kunya ikaw pangit. Gilihi ka sa tinggil sa imong nanay. Sa imong mama. Di ba, imong mama kay ano man, pukpok man. Kabalo na ka. Daghan kay kag tatay. Yung ama mo, nandyan lang sa paligid, kapitbahay mo. Nya, kabalo na ka, nga gwapo ko, ikaw pangit. Pangwarta ra na imo. Oo, nangwarta man gyud ko, diri kay pinagkakakitaan ko si Sara Duterte. Araw-araw kong pinagkakakitaan yan. Oo. Ang unang pinagkakakitaan ko si Sara. Sunod si Digong. Ang sarap kaya nilang pagkakitaan. Sabi niya, gwapuhan ni mo, gwapo kayo ko niya, ikaw pangit man. Mura man kag ang naong nimo mura sampal sa pito ka demonyo. Nakabalo na ka. Nang imong Sara, tambalustay, akong gipangwartahan. Kabalo na ka, nga pangit ka. Amor kag lubot sa kaldero. Bigyan nyo ng bigyan nyo ng tissue. Umiiyak na yun Bigyan nyo ng salamat ha. Oo, salamat. Nagpasalamat ka. Wa ko'y kwarta. Di ko maghatag og kwarta sa mga buang na sama nimo. Pasalamat pa ka. Si paon ta karon. Ay pasalamat ha. Tuloy tayo dito. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Hindi niya na ibigay. Si Digong nangako Hindi niya na ibigay. Hindi niya na ibigay. Yung pangako niyang magkakaroon ng magandang trabaho yung mga Pilipino, meron ba? Yung pangako niyang wawalain niya yung droga sa bansa, nawala ba? Mismong mismong siya mismo. Ngiwi. Pati anak niyang ngiwi. Hindi niya nabago yung bansa. Yung mukha nila yung nabago na ngiwi.
Yun. Nabago ba? Meron sa mukha nila. Klarong-klaro. Oh. Ako ang demonyo na maglilitson sa inyo. Sa impyerno. Alam niyo ba na ang una kong lilitsunin ay si Alan Caniete? Sige. Mag-ano ka na dyan ang uling. May litsunin tayo mamaya. Oh, alam nyo na ha. Party tayo mamaya. May lilitsunin po tayo. Yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises. Pangako. Naibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako ng nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Hindi na talaga. Sa tatay mo, hindi na. Sa pamilya nyo, hindi na. Sa mga kakampi nyo, hindi na. Di kayo makakatikim ng boto sa amin. Diba? Kapal na muka. Imbis dyan, mag-i-speech ka, umaharap ka sa mga Pilipino, imbis na ang topic mo dyan ay trabaho, paano umunlad yung bansa, aba hindi, pamumuliti ka yung ginagawa. Pamumuliti ka. Diba? Hindi naman yung ginawa. May narinig ba kayo dyan na sinabi ni Sarah na makakabuti sa mga Pilipino? Hindi po. Wala po tayong narinig. Pamumuliti ka lang po ang ginagawa. Akala ko tatayo si Sarah dyan para pag-usapan kung ano yung solusyon sa mga problema ng bansa. Hindi, wala eh. Yeah. Conquering the great outdoors is all about endurance and precision. My goal is to keep pushing limits and all. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang... Wow! Wow! Nagiging legal na po ang vote buying. Pero kung titingnan mo sa hearing sa Quadcom, siya mismo, si Sara Lustay mismo ang namimigay ng sobre. Ha? Partida, hindi pa yan butuhan ha? Wala pang butuhan yan ha? Paano pa kaya pagbutuhan na? Oh, edi lalaganap ang vote buying. Namimigay ang pamilya niyo ng sobre. Sarali niyo may mga sobre din. Kitang-kita sa video. Jojo Teodisio, shoutout po ha. Wow nga. Wow naman, Sarah. Parinig kita sa mukha eh. Ayuda. Tinatago nila sa pangalang AKAP AX Tukan ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Oh, dahil at least, nagbibigay sila ng ayuda. At least, ang binibigay nila, ayuda, bigas, pagkain, ulam, yun yung binibigay nila. Eh kayo, anong binibigay nyo? Pera. Diba? Pera na nakasobre. Diyan pa lang sa ano ha, sa Quadcom ha, may nakasobre na. 9 envelopes ba yun? Yung nilabas doon, tapos may another witness pa. Ano, Sarah? Wag mo nga kaming pinagluloko. Yung mukhang yan, mapapagkatiwalaan. Layo. Oh, tingnan natin, wait lang. Yung mukhang yan, mapapagkatiwalaan.
Wait lang. Idikit ko nga dito. Idikit ko. Wait lang po ayusin ko lang po para klaro. Ayan. Para klaro, no? Tuloy natin. Legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko. Sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga butante. Pero pag-isipan natin, tayong mga butante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan. Hindi ito pera ng... At least pinapamigay, binabalik sa mga Pilipino. Hindi binubulsa. At least yung mga tao na namimigay ng ayuda, walang issue sa pagbulsa, Sara. Tanungin mo yung sarili mo. May binulsa ba ako? Politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat-dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Ibig sabihin, ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo na nagbigay ng ayuda. Galingan mo, Sara. Kasi ito pag pumalpa ka sa 2025 elections, pag pumalpak yung grupo nyo, at pag pumalpa ka sa 2025, medyo tagilid ka na yan. So, magkakaroon ng presidential election ngayon, 2028. Pag pumalpa ka sa 2028, Sara, katapusan na ng karir nyo. Yun, tapos talaga. Isipin mo yan, kaya galingan mo, Sara. Ang huli po na kailangan natin pag-isipan at hinihingi ko po sa inyo ay hindi po dahil... Tamo yung isang magnanakaw, tinuturuan yung mga inosenteng tao. Napag-isipan daw. Ako po ang papakinggan ko lang sarili ko. Never po ako makikinig sa mga magnanakaw. Hindi kayo nahiya? Magnanakaw, nagsasalita sa harapan nyo at dinidiktahan kayo, tinuturuan kayo. Parang ang tingin niya sa inyo ba na walang mga utak tong mga to kaya tuturuan ko. Ang tingin sa inyo mga walang silbi, mga walang utak. Tingnan nyo. Duterte yung tumatakbo ay automatic Orlen, Tanamor, shoutout po ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, apo ng ganitong politiko, ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po, suriin ninyo ng mabuti. Meron ba ito siyang kakayahan maliban sa apelido na ibinigay sa kanya ng Diyos nung siya ay ipinanganak? Yan po ang tanong ninyo kapag kayo ay nakikinig sa kampanya ng mga politiko. Una, Jonathan, shoutout kay Jonathan mga pangako na napako. Pangalawa, hindi niyo utang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Yan po ang kailangan natin gawin. Tama. Katulad mo. Katulad ng grupo nyo. Hindi porkit kakampi kayo ng mga politikong mga Duterte, ibubuto na kayo. Hindi porkit kayo dumidikit sa mga Duterte, ibubuto na kayo. Hindi. Kahit pa nga, dumikit kayo sa mga Marcos, at alam namin na kayo sumusuporta sa Duterte, hindi pa rin namin kayo ibubuto.
Ma'am Tamura, shoutout po ha. Oy, salamat po sa 595 likes natin dyan ha. Huwag po kalimutang mag-like. Ayan. Halimbawa, alam natin na maka-Duterte naman talaga to. Tapos biglang lilipat ngayon. Didikit sa mga Marcos. Hindi ko pa rin kayo iboboto. O katulad yan, si Willie Rebillame eh. Kadikit yan kay Digong tapos biglang bumaliktad. Didikit na ngayon sa Pangulo. Hindi pa rin natin iboboto. Kasi hindi natin, malay ba natin, strategy nila yan. Na kunyari, kakalabanin niya yung Duterte, didikit dito sa kabila, para manalo. Pag nanalo yan, tutulungan yung mga Duterte. Kahit pa po, dumikit sa mga Duterte yan, or yung mga Duterte, dumikit sa mga Marcos. Wag pa rin po nating iboboto yan. Kasi posibleng taktika lang nila yan. Kasi may ibang Pilipino, oh yes, kumampi na dito sa Pangulo, so iboto na natin. Wag po. Dapat meron tayong paninindigan. Ganun po. Para mabago natin ang mukha ng gobyerno at ng pamahalaan. Kung mukha nyo lang din naman, ganyang mukha. Kung mukha nyo lang din naman, mga Duterte, wag na, oy. Bawal po ang mangopya sa sample ballot ha. Dahil marami sa atin, binibigyan lang ng sample ballot, kopya tayo ng kopya doon sa sample ballot. Gumawa po tayo lahat ng sinasabi ni Sara Duterte, sampal po talaga sa kanilang pamilya. Hindi natin listahan, base po sa pagsuri natin sa kandidato. Kailangan po, wala akong kakayahan na magsuri akong mag-isa. O di sige, kayong mga senior citizens na organisasyon, pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo, sino ba ang karapat-dapat na umupo dyan sa pwesto? Maraming karapat-dapat, Sara. Wag lang mga Duterte. Maraming karapat-dapat na umupo sa posisyon na yan. Wag lang kayo. Kasi hindi nyo deserve. Hindi nga kayo nagtatrabaho. Yung ginagawa mo, trabaho ba yan? Ha? Puro paninira yung ginagawa mo sa gobyerno eh. KO! Sa tingin ko po, kung tayo po, ganyan po ang mindset, pag-iisip natin sa darating na eleksyon at mapabago natin ang mga tao at ang mapili natin ay yung mga karapat-dapat talaga na Ayan na, sa mga viewers ko, ako na po nagsasabi sa mga nanonood sa akin, wag po tayong boboto sa mga Duterte, mga kaibigan ng mga Duterte, mga dumidikit sa mga Duterte, mga maka-Duterte na bumaliktad na dumikit kay PBBM, wag po nating iboboto yan. Ayan na, para klaro ha. po dyan sa mga posisyon ay meron tayong makikitang pagbabago sa ating bayan sa tulong ninyong lahat. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigay. Pero sabi niya kanina, galit siya kasi yung mga politiko mamimigay na naman ng ayuda. Ang gulo mo, bangag ka nga talaga. KO! Bangag! Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi, Elizabeth Perla, shoutout po ha. pwede po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero dahil ako ay Vice President, sasabihin ko sa inyo na puro lang ako speech pero hindi nagtatrabaho. Dahil ako po ay tamad na Vice President, wala po akong silbi, magnanakaw po ako. Ako mismo bilang isang Vice President, pag ako'y mangangako, pag ako'y pinanalo ninyo, nanakawin ko ang budget ng Pilipinas. Ibubulsa ko po lahat. Pero magkukunyari akong kumakain lang ng fishball. KO! Utak ba? Utak. KO! Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na Sabi niya,
ang Pasko ay pagpapatawad. Pero ako, hindi po talaga ako magpapatawad. In short, bangag ka. Sinabi mo pa yan. Kung hindi mo rin gagawin. Napalod ka, nakakatawa siya. Saan to nagsalita? Sa Ifugao. Ifugao, ano ba yung mga tao doon? Mga... Sa Benguet, Ifugao. Ah, Benguet? Grabe. Ifugao, I think it's sa kwan yan. Tingin ko nga. Ay, lukanuan yun Ifugao. Ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Namang natatawa siya sa sarili niya kasi guilty siya eh. Guilty siya eh. Patawad kayo. Sa Ifugao nga. Ifugao. Sa Ifugao. Okay. Ng tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. O diba, norte daw sa Ifugao. Ilocano, diba? Pagbibigay at pagmamahal. Hindi po kailangan na magara o expensive o lavish ang ating celebration ng Pasko. Dahil po, hindi po kailangan na expensive ang ating celebration ng Pasko. Ha? Pero sa totoo lang, maraming galit sa kanya dyan. Papalakpak lang sila, pero plastic. Maraming galit sa'yo dyan. Kala mo ba? Sus! Ilocano yung mga yon ng Ifugao. Kala mo, iboboto ka ng mga yan? Oy, after 4 years? 3 years? No! Papasabugin daw eh. Kaya iboboto ng mga yan. Mahalaga po sa Pasko ay hindi po yung kamahal-mahal na lechon. 15,000, 18,000. Ang mahalaga po sa Pasko, hindi po yung kamahal-mahal na lechon. Dapat po sa Pasko, quick-quick lang tayo, pero may laman yung bulsa galing sa nakaw. Paulam lang tayo ng tuyo, gulay, pero at least puno yung bulsa. Punong-puno dahil ako ay isang magnanakaw. Ganun po yun. Tamo, pati pagkain nyo. At least kayo pinaghirapan nyo yan, yung pambili na litson. Hindi nyo ninakaw. Tapos didiktahan kayo ni Sarah. Na hindi nyo na daw kailangan mag-celebrate ng Pasko na maglitson-litson pa kayo. Hindi nyo daw kailangan magluto ng Wow! Hindi daw importante yung mga handa. Kung may pambili akong litson, hambalusin kita ng litson eh. Hindi na daw kailangan maghanda ng masasarap kung masasakit naman daw yung loob nyo para lang sa Pasko. Sus! Na lechon, bandehadong daming pansit. Bumabaha ang... Anong ihanda? Quick. Fishball. Fishball yung ihanda. Wala na talaga to. Bangag ka talaga. Kanin. Dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon. Kung yun namang kumakain sa harap natin ay masama ang loob nila sa atin. Di po ba? Masama. Kami nga. Pa-quick ka lang dyan. Pa fishball ka lang dyan. Masama yung loob namin sa'yo. Kasi nagpi-fishball ka. Pero puno naman yung bulsa. Handa daw ni Sarah sa Pasko Piatos. At least yung pangulo namin, matutuwa kami na maghanda sila ng lechon. O ano pa ba yon? Yung lobster. Hindi, handa ni... Hindi, ako gusto ko maghanda yung aming mahal na pangulo ng lobster, lechon, mga pansit sa darating na Pasko. Kasi ang pangulo namin, Pangulong Bongbong Marcos, nagpapagod, nagtatrabaho ng maayos para sa bansa. Kaya deserve niyang kumain ng masarap. Nagigits mo ba? Hindi, ang handaan niya sa Pasko, chichirya. Aanin natin yung kasarap na pansit na luto natin kung galit sa atin yung kumakain ng pansit. Galit sa atin dahil meron tayong nasabi, meron tayong nagawa, nagtatampo sa atin dahil merong mali tayo. Kaya po, ang mas importante ay simple ang selebrasyon pero masaya ang lahat ng tao. Guys, bago tayo umuwi, wala ba kayo napansin? Celebration daw, may saya. Sa advertise, ang sarap ng handa nila dyan, Skip ko na nga lang. Tao sa loob ng bahay na nagsiselebrate ng Pasko.
Sabi nung nagpapalakpakan, bobo mo, Sarah. Huwag na po yung mga cake, lechon, pansit, bumabaha, kanin. Di ako, agree naman ako, wag na yung cake. Kasi ako, hindi rin ako mahilig sa cake. Cake lang, di ako mahilig. Ang importante po, masaya sila. Dahil hindi po tama ang Pasko, kumakain sila, pero nandoon yung sakit. Mama Dila Braso, shoutout po ha. Ng dibdib nila. Merong binadala sa damdamin. Kaya panigurado. Putang ina. Bangag yung nagsalita. Hindi ko na pahabain pa yung ating reaction mga pre ha, kasi imbis na trabaho yung pag-uusapan, anong achievement niya, puro pagkain yung nasa isip eh. Tawag-tawa ako sa... Ang kailangan po natin pag-usapan diyan yung ano yung plano mo sa darating na 2025, paano na yung bansa, anong trabaho ng mga Pilipino. Hindi yung pagkain, yung kulang na lang alak at pulutan eh. Oy, may pulutan na, piatos. Pwede. Wag daw lito-lito na. Piatos. Paalala yan ng Vice President. Magtipid-tipid daw kasi kayo. Kayo naman. Tipid-tipid din kasi. Wag na yung litson-litson dyan. Palitson-litson. Nakikita ko yung mga tumatawa Hindi agree yan. Gusto pa rin nila magpalitson Kasi kayong litson pa kasi. Oo nga. Palitson-litson pa kasi. Wag litson. Piatos lang, Piatos, chichirya. pwede. Agree ako, piatos na lang. Piatos at gin bulag. So, ayan na po yung ating live ngayon mga pre.